kung napanood po ninyo, si Ombudsman Martires, hindi Marites Martires, Samuel Martires, kung napanood nyo po yung ganitong statement, na sana ito dapat na mga katangian, karakter, ang susunod na ombudsman. Huwag ka naman, Buying, hindi ka bagay. Alam mo, Juliet, sabi ni Juliet, Buying not suitable. Dapat si Attorney Guanzon mismo. Pakinggan natin. Umamin siya dito sa kung sino siya at bakit siya nakarating dyan. Pakinggan niyo po. Appointee ako ni Digong. Sinabi ko na, di ba? Yes. Now, there is one thing I want everyone to know. Buong taong bayan, mula nang ako'y in-appoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa Ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong, either directly, through his relatives, or through any of his cabinet members, including Medialdea, Panelo, and Bongo. Walang ipinakiusap sa akin si Digong na sabihin sa akin, Sam, pwede bang tulungan mo si Alan Gatos dito sa kaso niya? Never. O Sam, pwede bang, ano mo yan? Kasuhan mo yun si Joseph Morong? Wala. Si Digong ay never. Yun ang nirerespeto ko sa kanya. Na nirespeto din niya yung aming trabaho. The only thing that Digong told me when he appointed as ombudsman, even sa Supreme Court, just do your job. Sir, si Vice, naparamdam niya. Vice Sara? No, never also. Ayan ho, ito yung tamang ombudsman ho talaga. Na-appoint, ito inamin niya ha, na-appoint siya sa Supreme Court at in-appoint siya diyan sa ombudsman ni former President Rodrigo Roa Duterte. At ang tanging sinabi lang ni Tatay Digong, gawin mo ang trabaho mo. Walang pinakausap. Inday Sara hindi lumapit. Kasi nga dapat kasi ang ombudsman na non-political partisan. Dapat neutral ka. Dito ako bilib kay Tatay Digong. Dito ako bilib sa pamilyang Duterte. Nakapokus lamang sa programa. Nakapokus lamang sa plataforma at ipinangako ni former President Duterte. Hindi siya nakikialam dyan sa ombudsman. Department of Justice, magtrabaho kayo para sa bayan. Si Tatay Digong, nakidnap na ni BBM. Papuntang Dahig, Netherlands. Ayan o. Kung tutusin, pwede siyang humingi ng humingi ng pabor ang mga Duterte. Kasi ito, inamin niya ha, na ako, appointed talaga ako ng Duterte sa Supreme Court, pati sa Ombudsman. Ni minsan, hindi humingi ng pabor. Magtrabaho lang daw ako. Dito ko po napatunayan na ang pamilyang Duterte hindi sakim sa kapangyarihan. Hindi nila kayang manggipit ng mga kalaban. Kasi kung tutuusin, dapat ginigipit na ni Tatay Digong yung mga Dilawan, Trillanes, di ba? Timingan lang talaga si De Lima kasi si De Lima nagiging DOJ Secretary man, sabit man siya doon sa Bilibid Prison at maraming mga witness na ngayon nga nabaliktad na dahil umanib siya kay BBM. Sa ibang bansa, pag ang pinag-uusapan ay patungkol sa droga, hindi yan basta-basta maakwit. Mga kabisnak, putangin na, bitay pa, kahirap-hirap. Dito, Marcos admin, ayan, acquitted. Kaya, sayang, yung nasimulan ni former President Duterte. Maganda na ho eh. Ginulo lang ng gobyernong Marcos. Alam na ho natin ano ang mangyayari dito, guys. Pag ito pinalitan na, papasok si Buying, ilan kaya ang mapapakulong nila na mga opisyal ng gobyerno, mga elected official. Kasi lahat ng government official, pag may problema, dito ka
sa ombudsman mag-file ng kaso. Ito yung nakakatakot pag mapalitan na ni Buying. Kung sino po yung nakaupo ngayon na mayor, gusto natin, patalsikin natin yan. Okay, sige. Nga mo ha, yung Department of Interior and Local Government, Remulla. Ngayon, papasok si Buying sa ombudsman. So, Remulla din. Pwede nilang laruin yung ng Remulla Brothers. Ano? Yung mayor ng Davao City. Ano natin yan? Tanggalin natin yan. Okay, sige. Ako DILG, ikaw sa ombudsman. Gawan ko ito ng kasalanan. Magsampa ako ng kaso dyan sa ombudsman. Sabihan mo, may probable cause. Husgahan mo agad para mapatanggal na natin sa pagka-mayor. Saka natin, mamili tayo kung sino yung papalit na mayor. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun. Oh, sabi evidence pwede nilang mikosin mismo. What for example, si Inday Sara. O si Inday Sara. O may reklamo ngayon sa ombudsman. Di ba ho? Ngayon sabi man ni Samuel Martires, hindi ko na po aksyonan yan. Sabi niya kasi hindi na niya aksyonan yung nireklamo doon kay Inday Sara, no? Kaso ni Inday Sara dyan, akusasyon. Kasi bahala na lang daw ang impeachment. Hindi na daw, sabi niya, hindi na daw niya aksyonan eh. Ngayon, kung yari, habang nagkaroon ng impeachment, papasok na si Buying sa ombudsman, kahit anong mangyari sa impeachment kay Inday Sara, ang last resource po ng gobyernong Marcos, Tambaloslos, Ngagba, Palaka, yung ombudsman. Gagamitin at gagamitin nila yan hanggat sa mapadapa si Vice President Inday Sara Duterte at pamilyang Duterte. Ang tanong, qualified ba? Your horror? Si Buying? Ang sagot, hindi. Grabe ng kasakiman yan. Alam naman natin, lahat, mga kapwa ko Pilipino, lalo na yung nasa Bisdak Pilipinas ngayon, ayaw pa mag-selike. O, anong klaseng pamilya po yan? Yung anak, nahulihan, ng Mary Jane, milyones, absuelto. Pumunta pa nga yan kay Pastor Kibuloy si Buying. Alam mo, pumunta? Mangiyak-iyak si Buying nun. Oh, yung hindi ba nila tinarantado si Pastor Kibuloy? Nung panahon na yon, hindi pa masyado mabigat ang plano nila sa QGC. Yung panahon na yon. Kwento ni Pastor sa amin, pumunta si Buying sa QGC nagsumbong, kumbaga, humingi ng spiritual advice kay Pastor Kibuloy tungkol sa anong gagawin niya dahil yung anak niya nahulihan ng Mary Jane. Inadvisean ni Pastor. Kung wala kang kinalaman doon, malinis ang konsensya mo, huwag kang bumaba sa pagka Department of Justice Secretary. Ituloy mo yung trabaho mo kung wala kang kinalaman doon. Pinayuhan pa ni Pastor noon. Pinagdasal pa siya ni Pastor. Ang bugok. Trinaydor pa si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang demonyo, magpakademonyo talaga eh. Di alam ni Pastor, pumunta na pala yung demonyo sa bahay nila. Pero kinumport po yan ni Pastor Kibuloy kasi lutang si doon eh. Si Buying eh. G. Kagiyama, maraming magandang gabi sa inyo. Humingi ng spiritual advice. Yun ang kwininto sa akin ni Pastor Kibuloy. Kaya, sana, ang papalit, yung hindi, yung non-political partisan. Yung neutral. Ang dami naman. Huwag lang yung si Antonio Carpio, yawards talaga. Kunin nyo yung nanggagaling Supreme Court kasi alam nila ang batas. Huwag niyong kunin yung nanggaling sa Department of Justice. Words talaga. Kunin natin? Diyan sa Supreme Court.